Meron ulit akong tatanong sa'yo. Basahin mo ang Genesis 1:1. Pakibasa mo. Pumasa, kapatid. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun. Bakit hindi niya sinabi, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa, ang mercury. In the beginning, God created the heavens and the earth. And Mercury and Venus, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, and He made septillion planets. Hindi na logical na sabihin pa yun Kasi sa mundo lang naman siya maglalagay ng tao. At ang Biblia, isinulat para sa tao, kaya yun lang ang in-special mention ng Biblia. May logic ba, Sis Ruth? Meron po. Sige nga, paliwanag mo nga sa akin kung naintindihan mo ibig ko sabihin. Sa Genesis 1 verse 1 po, kaya po nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa lang po. Kasi sa earth lang naman po siya maglalagay ng tao, ng mga may buhay na bagay. Hindi na kailangan sabihin pa dyan ang Mercury, dahil wala naman nabubuhay sa Mercury, tama? Opo, tama po. Pero may Mercury. Opo. May galaxies, tama? Tama po. Pero why does the Bible speak only in terms of heavenly bodies? Why is there a special mention of the word earth? God created the heaven and the earth. Kasi may special something sa earth. Sino yon? Si Sis Ruth. Di ba napapatunayan natin? Ang Biblia, hindi tanga ang gumawa niyan. Ang gumawa at nagpagawa niya at nagpasulat niyan, naiintindihan niya lahat ng bagay na umiiral kasi siya ang may gawa. Amen? Amen. Ngayon, eto, balik tayo sa Big Bang. Hindi ba kung ang pag-uusapan logic? Nagkaroon ng Big Bang. May isang septilyon na planeta. Big Bang naman yun Sabog yun Hindi ba ang possibility, kapatid na Ruth? Pwede namang magkaroon ng mga buhay, mga leon, mga tigre sa ibang planeta. Pwedeng possible yun pagka Big Bang, di ba? Opo. Ikaw, kung magsascientifico ka, o kaya kung mag-a-astronaut ka, Sis Ruth, gagamitin ka ng NASA. Pagka yung meron nang nakagawa ng mga rocket ship, pupunta ka ng Pluto. Inassign ka sa Pluto. Maghahanap ka ba ng tao sa Pluto? Hindi po. Kasi wala Bakit? Kasi wala naman pong nakasaad sa Biblia na may nilagay po ang Diyos doon sa ibang planeta. Very good! Very good! Kung naniniwala ka lang sa Biblia, hindi ka gagastos ng bilyon-bilyon para pumunta ka sa Mars, maghanap ka ng titirahan. Dito tayo itinakdang titira. Pag sa Mars ka pumunta, wala kang makikita ron. Ginagastos nyo lang ang pera. Ang daing nagugutom. Mga ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Maniwala kayo sa Biblia. Ang tao, nilikha ng Diyos sa lupa. Ito ang ating tahanan. Maghanap ka ng tao sa iba pang parte ng universo, hindi ka makakakita. Naghanap nga sila Ang kanilang nakita, Sabi ng scientifico, hindi kami may sabi. There is less than one chance. Less than one chance in 1,000 trillion exist that even one such planet like the Earth would occur anywhere in the universe. Yan ang nataklasan ng siyensya. Bakit? Hindi pa sila naghahanap ng ibang planetang may tao. Sinasabi na ng Biblia na sa mundo may tao. Na-appreciate mo ba, Sis Ruth, ang ibig kong sabihin? Opo, na-appreciate ko po. Kasi may isip ka. Tama? Tama po.
Si Charles Darwin walang isip. Eto na ebidensya. Your findings, scientific findings proves to us the improbability of another planet like the Earth. And before you have discovered this, after so much investigation and calculations, it is written in an uncontestable book called the Bible. Amen?